Nagtuo ba mo nga ang atong Diyos makahimo? Naniniwala ba kayo na ang ating Diyos ay magagawa niya ang lahat ng bagay? Sinong naniniwala sa inyo na magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay? Mga kapatid, huwag po kayong mangimi na pumuri sa Kanya habang ako'y nangangaral, sapagkat yan ay ipinahihintulot ng buhay na Diyos. Ay magpugong sa inyong pagdaig, samtang ako nagwali kung gibati ninyo. Nga mo daig sa iya, kay nakasabot mo sa Word of God, ay niyo pugni ang inyong kaugalingon, kay kabubuton sa Diyos na. Kay kung asa ang makusog na pagdaig, tuwa dito sa taliwala ang presensya sa Diyos. Nga naman, kaya nga itong Diyos buhi, dili siya Diyos sa mga patay. Ingon siya sa kasulatan, dili ko Diyos sa mga patay, lamang kundi labi na ako Diyos sa mga buhi. Ako ay Diyos ng mga buhay. Alam ninyo, ang banal na kasulatan, kung iyong pong pasisimulan at sa pag-aaral ng mga istorya ng mga unang mga anak ng Diyos, tulad ng bansang Israel, makikita natin dito kung paanong ang Diyos ay nakipag-isa sa kanila sa panahon ng kagipitan. Israel was facing a great crisis when Moses was called to lead them out of Egypt. When they went out of the land of Egypt, the Lord was with them all through the way. Sinamahan sila hanggang sa hangganan ng Red Sea. Gumawa ang Diyos ng 10 salot, pinadala sa bansang Ehipto. At ito ang dahilan kung bakit sila ay nabitiwan sa kamay ng mga Egyptians, na kung saan ito ang umaapi sa kanila for over 430 years. Umiyak sila at sinagot sila ng Diyos, pinadalhan ng isang leader, ang pangalan ay si Moses. Dinala sila sa hangganan ng Red Sea. Ngunit lalong lumaki ang kanilang problema pagdating sa hangganan ng Red Sea. Napakalaki ng kanilang problema sapagkat hindi nila inaasahan na si Paraon o si Pharaoh at ang kanyang buong kasundaluhan o yung buong army ng Egypt ay susunod at hahabulin sila upang pabalikin sa pagkakaalipin o kundi kaya'y pagpapatayin sa lugar na kung saan sila ay aabutan. Ito ang dilema o malaking problema ng Israel. Kung titignan mo ang kanilang kinalalagyan, parang ganito, ngunit 3 milyon lang ang taong yon. Siguro tayo mga 25,000 ngayon sa compound na ito na isinukat, at alam natin na pagka napuno ito'y 25,000 tao ang makakapasok dito. Sila ay 3 milyon. Ngayon nakikita nila sa likod nila, the whole Egyptian army was pursuing the people of Israel. And in front of them is the Red Sea. On the right and left side are big mountains that they cannot climb. So, nasa kalagitnaan sila at parang sila'y nasa loob ng isang kahon. Hindi po sila makakatakas sa bandang kanan, hindi makakatakas sa bandang kaliwa, sabagat may mga bundok. Hindi sila makakabalik, hinahabol sila ng buong sundalo ng Ehipto. Hindi naman sila makakatawid sapagkat nandidiyan ang mapulang dagat. Ano ang kanilang gagawin? Makikita natin na ito na kanilang problema is beyond human solution. No human solution can solve such a great dilemma for a great nation. If you look at the Word of God in Exodus, and let me read it for you, chapter 14, verse 10 to 12. Ganito po ang sinasabi
at ako ay babasa sa wikang Ingles. Kung meron po kayong mga sariling Bible, basahin ninyo kasama ko. Now look at the problem of the Israelites when Pharaoh drew near. The children of Israel lifted their eyes, and behold, the Egyptians marched after them. So they were very afraid, and the children of Israel cried out to the Lord. Then they said to Moses, because there were no graves in Egypt, have you taken us away to die in the wilderness? Why have you so dealt with us to bring us up out of Egypt? Kita po ninyo ang napakalaking takot sa kanilang puso. Nang napapalapit na si Paraon, ang mga anak ng Israel, itinaas ang kanilang mata at nakikita nila, nagmamarcha na ang buong sundalo ni Pero papunta sa kanila. Kaya't sila'y natakot ng lubos at ang lahat sa kanila ay umiyak. Biro ninyo yan. Isipin ninyong mabuti yan. 3 milyon iiyak. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay leader? May anak ka, 12 lang. Iiyak ang 3, masisira na yung tenga mo. 12, lalo na. Hindi mo na alam kung ano ang gagawin mo. Eto, 3 milyon. The children of Israel lifted their eyes and they cried out to the Lord. And then they turned to their leader. Sinabi nila kay Moses, dahil ba walang mga libingan sa Ehipto, dinala mo kami dito sa ilang na ito at dito kami pagpapatayin. Bakit mo ginawa ito sa amin? Bakit mo pa kami kinuha sa Ehipto? Pagkalaki-laking problema ang kanilang napasukan. Kung titingnan mo mga kapatid, eto pang sinabi nila, is this not the word that we told you in Egypt, saying, let us alone, that we may serve the Egyptians? For it would have been better for us to serve the Egyptians than that we should die in the wilderness. Sa'yo na yung freedom na sinasabi mo. Bakit mo pa kami kinuha? Kung hindi mo pa kami kinuha sa Ehipto, sana naglilingkod pa kami sa mga umaalipin sa amin. Mas mabuti yon kaysa kami mamatay dito sa ilang na ito. Ito yung sinabi ng mga tao sa kanya. Pagkalaki-laking problema, if you are Moses and you are the leader of these people, what are you going to do? You are just a human being like them, and you are faced with this great problem. Anong gagawin mo? Natural, ang puso mo ay sisigaw. Maghahanap ka ng solusyon. Ano ang kanilang problema? There was a problem. It is a problem so great. It created, number 1, fear, takot sa kanilang puso. It created chaos and confusion among the people. Lahat sa kanila, hindi na nila alam kung anong gagawin. Natataranta na sila. Hindi na alam kung ano ang kanilang iisiping mabuti. And there was, number 3, hopelessness. Nawalan sila ng pag-asa sa kanilang buhay. There was no human solution at sight. It's only death, slaughter, carnage that they can see coming up upon them. This is the reality that they are facing. Nothing that they can do now to help themselves. A grim scenario awaits them indeed. A near total disaster is at hand and sure to happen. What will they do? Where will they go? The answer to those questions is that no one can save them now, and no place can hide them from the wrath of Pharaoh and the Egyptian army. They were really in a great dilemma. Napakalaking problema. Alam nilang ito na ang kanilang magiging katapusan. Ngunit huwag muna kayong magbigay ng konklusyon. Hindi pa tapos ang istorya. Sapagkat si Moses na kanilang leader ay merong isang alam na solusyon. At ang solusyon ito ay hindi makataong solusyon.
ito ay solusyon na tumatawag ng isang espiritual na kasagutan. But wait, my friend, my brothers and sisters, Moses, their leader, knew the solution. Although Moses was not an economic graduate, nor a military strategist, he knew the solution does not lie in human knowledge and wisdom. He had a God whom he can turn to, a God whose ways are different than man. He needed a spiritual solution, a miraculous solution, which no human can give but God and God alone. So Moses cried unto the Lord. Eto na yung solusyon. Sinasabi nga ng isang tao, when the forward look fails, when the backward look fails, when the left and the right look fails, try the upward look. It works. Pagka itong lahat na makataong solusyon, ginawa mo na, inisip mo na, ngunit wala pa ring solusyong nangyayari, huminto ka na at tumingin ka na sa taas at humingi ka na sa gumawa sa langit at sa lupa tulad ni Moses. Now, when Moses cried unto the Lord, this is what made the difference. With great assurance in the power of God, he said, now look at what he said in Exodus chapter 14, 13 to 14. And I am still reading from my English Bible. And Moses said to the people, don't be afraid. Ang lahat ay magsabing, do not be afraid. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. Mura ba yung nahadlok inyong tingog? Ayaw kahadlok. Ana. Huwag kayong matakot, sabi ni Moses. If you have fear in your heart tonight, maybe it's a spiritual Red Sea that you are facing. And a spiritual Pharaoh is after you. There are debts to pay. And you are afraid. You cannot even sleep at night. And you don't know what will happen to you in the morning. Don't be afraid. Ito ang mensahe ng Panginoon sa iyo ngayong gabi. Huwag kang matakot. Moses said to the people, do not be afraid. Stand still and see the salvation of the Lord. Huwag kayong matakot. Huminto kayo. Huwag kayong magpanik. Huwag kayong malito. Huwag kayong makonfuse. Humayo kayo o huminto kayo at sinabi niya, huwag kayong matakot at makikita ninyo ang kaligtasan ng Panginoon. And he said, which he will accomplish for you today. Which he will accomplish for you today. Ito ang sinabi ng alagad ng Diyos na itong si Moses. At pagkatapos sinabi dito, for the Egyptians whom you see today, you shall see again no more forever. The Lord will fight for you, and you shall hold your peace. Tingnan ninyo mga kapatid, nang siya'y tumingala sa Diyos, nang siya'y nanalangin sa Diyos, anong sinabi ng banal na kasulatan? Ito na ang solusyon. Sinabi niya, huwag kang matakot, number 1. Number 2, makikita mo ang kaligtasan at pagpapalabas ng Panginoon. Pangatlo, hindi ikaw ang gagawa niyan. Ang Panginoon ang gagawa para sa iyo. When you have reached the peak of your human possibilities, then that is when the miraculous God, when you call upon Him, do the work for you. Pagka ginawa mo ng lahat ginawa mo na, at wala ka nang magagawa pa para bigyang solusyon ang iyong problema,
Doon ka dapat tumawag sa Diyos at makikita mo ang milagro ay darating sa buhay mo. Gagawin niya para sa iyo. At pangapat, sinabi niya, the Lord will fight for you. Ang Panginoon ang siyang makikipaghamok para sa iyo. Ang Ginoo may makigubat para kanimo. Kuyaw ang Diyos makigubat. Napakadelikado pagka ang Panginoon ang siyang nakipaghamok para sa iyo, sapagkat isang anghel na makapangyarihan lang ang kanyang uutusan. Ang lahat ng problema mo, lahat yan ay solved na lahat. Hallelujah! Naniniwala ba kayo sa sinabi ng banal na kasulatan? At sinabi niya dito sa verse 15, and the Lord said to Moses, why do you cry to me? Tell the children of Israel to go forward. Everybody says, go forward. At panglima, sinabi niya, go forward. There is the solution right now. When they looked up to God, the solution came. There were 5 solutions. Do not be afraid. See the salvation of the Lord. He will accomplish it for you. The Lord will fight for you. All you have to do is go forward. Don't go backward. Don't be afraid. Go forward. Hallelujah! Magpatuloy ka. Huwag kang matakot. Ang taong natatakot, umaatras. Ngunit ang taong wala ng takot, sapagkat ang Diyos ay nasa sa kanya, siya ay nagpapatuloy. Now, the actual miracle that they were asking to happen. Now, the solution was already in sight, but there was no actual miracle that happened yet. Wala pang actual na milagrong nakita nila. Although yung solusyon nandoon na, ngunit hindi pa nila nakita ang milagro. The actual miracle happened in Exodus chapter 14 verse 21. And I will read it again for you. Then Moses stretched out his hand over the sea. They said this is just a figment of somebody's colorful imagination. Some of the scholars that have been apostate today in seminaries said that the happenings in Exodus is just a type. It's just a figurative speech. It's not true. It's not literal. But most Bible scholars, most archaeological findings in Israel proved otherwise. Itong nangyari dito ay totoong nangyari. Ito ay totoong mga events na nangyari doon sa Israel. Babasahin ko po sa inyo. Then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night, and made the sea into dry land, and the waters were divided. So the children of Israel went into the midst of the sea and on the dry ground, and the waters were a wall to them on the right hand and on their left. Tingnan ninyo, sabi ng Diyos, anong nasa kamay mo? Isang tungkod. Sabi niya, ibaba mo, ituro mo sa Red Sea. Nang itinuro ito ni Moses, mga kaibigan at mga kapatid at mga kababayan at aking mga minamahal na taga-subaybay sa programang ito, nang itinuro niya ang kanyang kamay na dala ang tungkod sa harap ng mapulang dagat, sinabi ng banal na kasulatan, doon actually nangyari ang malaking milagro, sapagkat bumuka ang mapulang dagat at ito ay naging pader sa kanan at naging pader sa kaliwa, at sila ay dumaan sa kalagitnaan. Biro ninyo, isang milagrong nangyari sa kalagitnaan at nakita nila ng kanilang sariling mga mata. Bumuka ang mapulang dagat, pader dito, ang tubig dito, at dumaan sila doon sa kalagitnaan. Napakaganda nito. Gusto ba ninyo mangyari sa buhay ninyo yan? Kaya pagka may problema kayo ngayon, although you are not facing a literal Red Sea, you are not facing a literal Pharaoh's army, you are not facing literal mountains on your left and on your right, but you feel boxed in of your problems, you feel that no solution can solve it. Mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, mga Pilipinong nakikinig sa akin sa telecast na ito, huwag po ninyong gawing solusyon ang suicide.
mayroong tayong napakagandang solusyon. Tulad ni Moses, tumingala tayo sa Diyos. Sabi nga ng ating butihing mayor, ito ang mga panahon na lalo tayong lumuhod, lalong manalangin, sapagkat ang pagkakaisa ng ating dalangin, iyan ay ang maghuhulog ng mga pagpapalang kasagutan para sa atin. Everybody says, I know a God who is able. Anong sinasabi ng Ephesians chapter 3 verse 20? Babasahin ko po sa inyo kahit na sa ating pong patuloy na wikang Ingles na Biblia. Sinasabi rito, 3:20 ng Ephesians, now to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works in us. To Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. I would like for you to repeat that with me. Now, to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works in us. To Him be glory. To Him be glory. Now, there are no more English adjectives and superlatives that are better than this for our God who is able. Tingnan niyo sinabi ng Ephesians 3:20. Now to Him who is able. Hindi disable ang Diyos natin. Able. Able. Magagawa niya. Sinabi ng banal na kasulatan, to man it's impossible, but not to God, for everything is possible with God. He did not say He's only able. He said to do. He's able to do. Hindi lang able to do, kundi exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works in us. Yung palang kapangyarihan upang makagawa ang ating butihing Diyos ay nasa sa atin. Yan ang pinakamahalaga. Muna yung pinaka-importante mga kaigsunan, ang gahom nga makapahimo sa kamot sa Diyos niya sa atong sulod iyang gihatag. Wa ko'y nakitang kabituunan. Pero kung hayag lang ang bulan o kaya way bulan, makitan mo ang kabituunan. Ingon ng mga astronomers, sabi ng mga astronomers, there are 500 billion stars in heaven. And even the smallest star is 100 times bigger than our planet Earth. They have their own orbits and axes. And you say there is no God that have designed all of this. Yang lahat ay walang kwenta sa Diyos. Ang makwenta sa Kanya, ikaw na nakaupo dyan, isang tao na Kanyang ginawa na may buhay. Bakit ko sinabi yan? Because NASA sent the Voyager and it landed on Mars. They were looking for a sign of life. They did not find it. NASA sent a man to the moon. They were looking for the sign of life and they did not find it. They are trying to contact all of the stars through their big telescopes and big antenna. They are trying to contact if there are life out there in the universe. And they have not contacted, not yet. They said, there is no life out there. Ang buhay ay naririto sa planetang sanlibutan. At kayo, sinabi ng Diyos, ay ginawa sa mukha ng Diyos. Kaya mahal niya kayo. Ano man ang mangyayari sa inyo, alam ng Panginoon. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Hallelujah. Now, the financial problem is beyond human solution. It's my opportunity to introduce to you this God who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works in us. It is according to this power that He is able to do everything. Itong kapangyarihan ito nasa sa atin, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay.
Kahit yung lumpo rito, lalakad niya yun. May isang propeta ng Diyos, ang pangalan na Elijah. Siya tumatayo para sa Diyos at dinedepensa ang Diyos. At hinahabol siya ng masama. Siya naman ay lumalaban sa kasamaan at tumatayo. Siya na lang ang hindi nag-compromise. Tulad siguro siya ng ating mayor na tumatayo para sa mabuti laban sa masama. Etong propetang ito ay ganito ang kanyang ginawa. Isang araw hinabol siya ni Queen Jezebel. Sabi niya, sino ba yung propetang yan? Hahabulin ko. Hanggang sa siya ay tumakbo at nagtago sa isang kuweba. At pinalibutan ng kuwebang yon. Hindi siya makalabas. His supplies for food were cut off. And Jezebel said, we'll just wait for him to wither and die. We'll just wait for this man to just become skeleton. Mamamatay ng gutom. Ngunit, itong financial at material at physical na pangangailangan ng propeta na siyang problema ng marami ngayon ay hindi problema sa Diyos. Yung mga sundalong nakapalibot sa kuwebang yon, natural, yung mga uwak, lumilipad-lipad yan, mga ibon, tinitingnan-tingnan nila. Oh, that's good, that's natural, that's ecology, that's life. Ngunit isang araw, tumingala sila. Nakita nila yung mga uwak. May dalang barbecue. Lumilipad. Ang lahat ay papunta sa kuweba. Sinabi ng banal na kasulatan sa 1 Kings, mainit-init pa ang mga barbecue. Dinadala ng uwak papunta sa loob ng kuweba. Pinakakain si Elijah the prophet! Pagka meron tayong problemang wala ng solusyon, tumingala tayo sa Diyos. Tumingin tayo sa Kanya. Wala na kayong karning makakain dahil wala ng pagkain? Huwag kayong mag-alala. Baka utusan ng Diyos ang lahat ng mga usa sa bundok. Pasigsugon sa Diyos ang tanang binaw sa bukid. Manaog sa Davao. Musulod sa tanang covenant partners ng balay. Pangutanon mong usa ang binaw. Asaman ka? Sulod ko sa mga covenant partner ni Pastor Kibuloy. Nga naman, magpaihaw ko. Nawa sila isudan. Amen. Hindi pa nangyari yan sapagkat meron pa tayong makakain. Pumunta kayo sa department store, meron pa kayong mabibili. Meron pa kayong trabaho. Meron pa ang pera. Pero pagka lahat ng ito ay nawala, pagka tumawag kayo sa Diyos, a miracle will sure to happen to you. Talagang mangyayari yan, mga kaibigan at mga kapatid. Nakita ko pong talagang nangyari yan at ginawa ng Diyos. According to the power that works in us. He's able to do everything you ask Him to do. According to the power, He is able to deliver. Look at the 3 Hebrew children. They stood for God. Sabi nung isang hari ng Babylon, bibigyan ko kayo ng magagandang posisyon sa province of Babylon because you are very wise and I'll put you there. I'll make you governors of these provinces of Babylon and you will help me in governance and in governing the people. So itong 3 Hebrew children na may pananalig sa Diyos, na ilagay sa matataas na posisyon, ito ngayon, sa Bisaya pa, di kasinahan sila. Sa tanang tuwa dito, kinsa man yung mga langyawan karon lang ni tungtong din pagkatapos dagko na kay mga posisyon sa atong nasod, kikasinahan sila. Pero, nahibalo sila kini, dili mo compromise. Dili mo simba og laing Dios. Ang Dios lang sa langit, mo ilang ginasimba. Ang Dios lang sa langit ang kanilang sinasamba. Kaya't sabi nila, gagawa tayo ng isang malaking larawan. Eto'y aanyuan natin ng katulad ng anyo ng ating presidente sa Babylon. At sasabihin natin sa isang decree, gagawa tayo ng legislation na lahat ay magsamba dyan. Pagka tumunog ang lahat ng mga klasik-klasik instrumento ng musika, ang lahat ay luluhod at ang lahat ay magsasamba at ang hindi magsasamba ay papatayin. And they know these 3 Hebrew children will not compromise their faith. And this is surely going to be a problem for them. But it was no problem for the 3 Hebrew children. They loved not their lives unto the death just so they could prove loyal to God. Kaya isang araw, nandun na yung malaking imahen. Lahat ng instrumento ng musika, pinatunog. Trompeta, flauta,
Ang lahat ay nagsiluhuran doon. Ngunit itong tatlo ito malikod at nagfe-fellowship sapagkat hindi nila magagawa yon. Yun ay labag sa kalooban ng Diyos. Sabi nung gumawa ng legislation, aha! Ayan! Nadakip na natin! Sabihin natin, may mga witnesses! Ayan ay hindi sumunod sa utos ng hari. In other words, they were thrown into the fiery furnace. Naawa ang hari sa kanila at sinabi, I will give you another chance. Shadrach, Meshach, Abednego, I will give you another chance. You don't have to kneel down. You just nod your head when I let these instruments of music sound. You just nod your head and you will save your lives. But look at the three Hebrew children. They said, what did they say? Anong sinabi nila? Hari? Hindi nila sinabing hari. Sinabi nila, Nebuchadnezzar, iligtas man kami ng aming Diyos o hindi. Walang kondisyon. Iligtas man kami o hindi. Hindi kami luluhod sa iyong Diyos-Diyosan. Nagalit ang hari. Sabi niya, iinit ninyo ang hudno 7 times as it was wont to be heated and throw this tree into the fiery furnace. Nung itinapon sila, yung mga gwardya, dahil sa init ng hudno, sila ang unang kinain ng apoy. And after a while, that the three Hebrew children were thrown into that fiery furnace, the king said, can you open it for me, please? I would like to see it. If they have turned to ashes already. Binuksan. Sinabi ng hari, pahiram ng pahula mo ganti para be. Murag, hanap naman ng akong mata. Di ba upat tulumay atong gilabay diha? Oo, hari, tulo atong gilabay diha. Ingon siya, hayag naman ng akong mata. Nga nung upat may akong nakita nga naa sa sulod, nag-fellowship, murag na sa sala. Bakit apat ang nakikita ko sa loob ng hudno? Tinawag niya, Shadrach, Meshach, Abednego, buhay ba kayo? Mabuhay ka, o hari, kami ay buhay. Sabi ng hari, lumabas kayo. Nang sila'y lumabas, sinabi ng banal na kasulatan, hindi man sila nangamoy, kahit buhok nila ay hindi nangamoy ng sunog. Tingnan ninyo, pagka ang Diyos ay nasa sa inyo, anuman kalaki ang inyong problema, ay merong miraculous solution pagka kayo ay tumawag sa Kanya at hindi ninyo iniwan ang paglilingkod sa Kanya. Is able to deliver you. Look at the economic problem of the woman of Zarephath. Made drought for 3 years. Elijah came. Give me your morsel of bread. He said, if I give you this, my son and me will die. And this is our last meal. Give it to me. Give it to the ministry. Because when you give it, God will honor you. And He will solve the drought in your life. Binigay niya. Hindi siya nagalanganin sa sinabi ng propeta. Because whatever the prophet says is anointed word. It's word that's vindicated. It's going to be honored by God. Binigay niya. Alam niyo nung umalis na yung propeta? Ang babae bumalik sa nilalagyan ng harina. Bawat kuha niya, meron. Saan galing yun? That's a miracle. Bawat balik niya doon sa oil, meron! Kada balik niya dito, naagi lana, naay harina. 3 years, kada balik niya, di po mapuno. Kada balik niya, nasi makaon, nasi makuha. For 3 years, the Lord saw them through that financial drought. And they did not die. Sa kalagitnaan ng financial drought, sila ay lumakas, sila ay busog. Can God do that for you? Magagawa ba ng Diyos sa iyo yan? Kaya kayong mga businessman o kayong mga anak ng Diyos na nawawala ng pag-asa at nakikinig ngayon sa akin sa gabing ito, huwag kayong mawalan ng pag-asa sapagkat may Diyos na maaari pa ninyong tawagin sa mga sandaling ito. He has the power and is able to heal. Look at the woman with an issue of blood, Bartimaeus, who was blind. The woman touched the hem of his garment and she was healed. Bartimaeus, when Jesus touched his eyes, suddenly he was able to see. He is also able to give wisdom. Look at Daniel when he solved the riddle that the king gave him and the Lord revealed it to him. And then they were all saved, including all the wise men of Babylon. He is also able to prosper you.
na naginip isang gabi si Solomon at sinabi ng Panginoon sa kanya, Solomon, dahil hiningi mo yung kaalaman at ang wisdom, hindi lang yan ang ibibigay ko sa iyo. Lahat ng ginto at pilak ay ibibigay ko sa iyong kamay at payayamanin kita. Do you know that it is the Lord who gives you power to get wealth? It is the Lord that maketh rich and He maketh poor. And He is the one that gives you power to get wealth. Kaya pagka kayo ay may kayamanan, huwag kayong magyabang, purihin ninyo ang Panginoon at pasalamatan sa mabuting buhay na Kanyang ibinigay sa inyo. Ibinigay niyang mabuting trabaho, binigyan kayo ng bagong buhay para sa kasaganaan yan. Pasalamatan ninyo ang Panginoon sa inyong tinatanggap. Do not begin to write your complaints before God. Do not ever do that. Because before you ever did that, the Lord already knows your problem. When you pray to Him, begin to thank Him for what you have right now. May isang tao, reklamo na siya ng reklamo. Walang sapatos na bago. Alam niyo kung anong ginawa? Pinalakad siya ng Diyos. Hanggang nakita niya sa isang daan ang isang taong walang paa. Ngunit masaya. Bakit masaya ka? Wala kang paa. Wala nga akong paa, pero may dalawang mata naman ako. Kaya salamat sa Panginoon sa dalawang mata ko. This guy went home and he never complained about new shoes again because he thanked God that He has bought his feet. Pasalamatan ninyo ang Diyos sa magagandang mga paa ninyo, nakakalakad pa kayo. Pasalamatan ninyo siya, may maganda kayong pamilya, may magandang anak, may bahay kayo, at kayo ay binibigyan ng isang hininga ng Panginoon at ng buhay. Hallelujah! Hallelujah! Sino ang pinagaling ngayong gabing ito dito sa ating pagtitipon? Because our God is able to heal. And before you even leave this place tonight, the Lord has already touched your financial crisis. The Lord has already touched your body. The Lord has already revived your sagging spirit. The Lord has already touched whatever is dying in your life. If your pocket and your financial system is dying, the Lord is the life and the resurrection. He said to Martha and Mary, know ye not that I am the resurrection and the life, that followeth after me? Though they are dead, yet shall they live again. Kung namamatay na yung relationship mo sa asawa mo, bubuhayin ng Panginoon sa gabing ito. Kung namamatay ang relationship mo sa Diyos, may buhay magagawa ng Panginoon para sa iyo yan. Lift up your heads and look up, for your redemption draweth nigh. Ito lang pagkakataon mo na tumingala sa Diyos. Kung di ka marunong manalangin, ito lang pagkakataon, subukan mo ang Panginoon. The Lord gave the challenge. He said, try me! Everybody says, try me! He said, try me, if I will not open to you the windows of heaven and pour you out a blessing that thou shalt not room enough to receive it. Sinabi ng Panginoon, subukan mo ako. Kung di ba bubuksan ko ang mga dungawan sa langit, bubuhusan kita ng pagpapala na wala ng silid na kalalagyan. Etong pagkakataon ng buong Pilipinas, subang subukan ng Panginoon. Mga covenant partners, millions of you who are covenant partners of the kingdom of Jesus Christ around the Philippines, and you that are listening by way of television, listen to what I have to say. We have a God that is able to do exceedingly abundantly above all that we are able to ask or think, according to the power that works in us. To Him be glory. Sa Kanya ang lahat ng kaluwalhatian. Ang gagawin lang natin, tumawag sa Kanya. Tumawag sa Kanya. Ito lang ang dapat nating gawin sa mga sandaling ito. Ama, tumatawag po kami sa iyo sa panahon ng aming mga problemang hindi na namin kaya, wala ng solusyon, at ikaw ang magbibigay nito. Sino rito ang gustong gumaling at ginawa mo na ang lahat
Wala nang magagawa ang sarili mo sa iyo, wala nang magagawa ang doktor sa iyo, wala nang magagawa ang mga magulang mo sa iyo. Naririto ka at ibig mong tumanggap kagalingan mula sa ating buhay na Diyos. Itaas mo ang iyong kamay. Pagagalingin ka ng buhay na Diyos sa mga sandaling ito. Kayong mga nakikinig at nanonood sa akin sa telebisyon, makinig po kayo. Nawawalan kayo ng pag-asa. Pumutok ang ugat ninyo sa ulo dahil sa pressure. Hindi nyo kaya ang problema nyo. Huwag na ninyong kayahin yan. Hindi nyo talaga kaya yan. Kung wala kayong Diyos, ito ng pagkakataon yung lumuhod. Hindi ko naman kayo nakikita. Nasa kwarto ninyo kayo. TV lang ang kaharap nyo. Huwag kayong mahiya. Lumuhod kayo, magpakababa sa sarili at kilalanin na may Diyos na makapangyarihan sa Kanya mo ibigay ang problemang yan. Kung di ka marunong umiyak, umiyak ka na ngayon. Magpakababa ka sa iyong sarili at sabihin mo, Panginoon, hindi ko na po kaya ang aking problema. Ibinabalik at ibinibigay ko sa iyo. And wait for the answer. The Lord is not a liar. He said, ask and it shall be given. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. For to him that asketh will receive. He that seeketh will find. And he that knocketh, to him it shall be open. Huwag kang mabahala. Alisin mo ang takot. Ngayon ang panahon ng pananampalataya. Itong Diyos na aking ini-introduce ngayon, magagawa niya ang hindi mo magagawa. Bago ako tuluyang magtapos, ay sasabihin ko sa iyo, bago matanggap isang bagay, manampalataya ka. Sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. For they that come to Him must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Have faith in the Lord. May isang tao sinubukan niyang pananampalataya dahil nabasa niya. If you have faith as big as that of a grain of a mustard seed, you can command this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and it shall follow thy word if you will not doubt. Sinubukan niya. Sabi niya yung butil ng mustasa, gamay lang kayo na. Kini nga kong pagtuo, dako pa ni sa liso sa santol. Sabi niya sa ihimo, niya tubang siya sa Mount Apo. Kaya bukid pabalhinon. Ingin siya, Mount Apo! Piyong siya, Mount Apo! Balhin sa Davao Gulf. Naghulat siya nga nailinog. Naghulat siya sa dako kayong kanaas. Wala man. Hinay-hinay, tibukan niya yung mata. Wala usa. Uy, napamang Mount Apo. Ang isa na po, uy, Jud, masayot, pati ang tuo, nagingon nga naagyapo ng Mount Apo. Ang duha, naagyod. Abi niyo sa isulti niya, daan pa ko. Kanang tawhana, di gid matubag, kay huway pagtuo. Gusto niyang tubagon mo sa Ginoo? Tuo mo. Kung sa'y pagtuo, ang pagtuo nga ni, nagtuo ka sa mga butang nga wala makita, nga daw na ana. Kinanglan kag milyon para mabayad ang utang. Way milyon sa imong kabot. Gamitag pagtuo. Milyon lupad nga ri, balhin. Ingon nakasulatan balhin. Wa man lagi. Tuuhi lagi nga ang di makita daw na ana. So, dili na ning mga mata ang magamit. Ang katong sulod na nga mata. Ang mata sa pagtuo. Pagaw magampo. Tinuod no, naan na gyud. Unsa may reaksyon sa tao makadawat og milyon, unya na si problemang bayro nun. Malipay. Bisan wa ka pay gikumkum nga milyon, pero ang pagtuni mo naa na, paggawa sa imong kwarto, lipay ka na nga daw na ka na milyon. Di madugay mo sunod ng milyon sa imo ha. Hallelujah. Ambot lang unsaon sa Dios, pero mangita ginagdalan kay mo adtog gyud sa imo ha. Dili ba ka ako ng Ginoo, una pa ko mahuman, paminawon eh. Basi gabi ninyo, ako lang na.
Ingon ng Ginoo, siya mismo ay nagsultiani. Dinhi sa Marcos Kapitulo 11, versikulo 22, ingani ang gisulti. So Jesus answered and said to them, have faith in God. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will come to pass, he will have whatever he says. Therefore, I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Malampalataya ka na tinanggap mo na at yan ay matatanggap mo. Now, if you are sick in the body and I begin to pray, believe that you are already healed, although your body is saying you are still sick, man. May sakit ka pa rin, sapagkat mo masakit. Kahit may sakit na yun, pag dinalangin ka, sabihin mo, pinagaling na ako ng Panginoon. January 17, sa Cathedral Compound sa Katitipan. Sabi ng demonyo, bakit may sakit ka pa? Sa pananampalataya ko, pinagaling na ako. 1, 2, 3, 4, 5 days, may sakit pa rin. Pero magtataka ka, baka pang-6 na araw, nawala nga. Wala na. Because that is what you believed. And Jesus said, according to your faith, it shall be done unto you. Handa na ba kayong tumanggap sa mga pagpapalang nang gagaling sa Kanya? Itaas natin ang lahat ng ating mga kamay. Dahil ayaw kong magsiksikan kayo rito, eto ang dahilan kung bakit may tali dito. Hindi ibig sabihin na kayo'y kinukulong ko. Ngunit para maging fair sa lahat, sapagkat ang sabi ng iba, kawawa namang kaming nasa likod, ang nasa harap lang ang nakakalapit kay pastor. Kaya ngayon, para pantay-pantay lahat ang pagpapala ng Diyos, huwag na kayong magsiksikan dito sa harapan. Dapat itaas na lang ninyo ang kamay nyo, ako'y dadalangin, ang lahat ng naririnig ang boses ko, aabutin kayo ng pagpapala ng buhay na Diyos. Magsitayo tayong lahat, mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayan. Kayo pong nasa harap ninyong TV, ba ako dadalangin sa mga kapatid dito? Dadalangin muna ako sa inyo. Kayo ngayon ay nanonood sa programang ito. Amang banal, yung pong nakahawak sa kanilang TV set ngayon, mga covenant partners, covenant members at mga bagong televiewers, abutin ninyo ng inyong kapangyarihan. Huwag po ninyo silang pababayaan. Hawakan ninyo ng maigpit sa inyong mga kamay. Anak ng Diyos, huwag ka nang manlupaypay, mawalan ng pag-asa. Ang kapangyarihan ng Diyos sumasama sa iyo. Tumayo ka, sapagkat magaling ka na at may solusyon na ang mga problema mo. Pagpalain ka ng buhay na Diyos. Amen. Habang nakataas ang lahat ng mga kamay, dalawang kamay na nangangailangan, sundin ninyo ang maliit na instructions na ito. If you need double blessings, raise both of your hands to heaven. Ayaw ikumkum, iana. Kana simbolo sa pag-surrender sa Ginoo sa imong problema o simbolo sa pagdawat sa iyang panalangin. Makapangyarihang Diyos, dalawa po sa kanilang kamay nakataas at ibig tumanggap ng dobleng pagpapala sa kalagitnaan ng kanilang mapulang dagat na problema. Hinahabol sila ng naglalakihang mga utang at napakalaking mga interest. Hinahabol sila ng iba't ibang takot sa buhay. Hindi nila alam kung anong gagawin. Sa pagkakataong ito, iunat po ninyo ang inyong banal na kamay at hipuin ang bawat isang naririto, O Diyos, at ipagkaloob sa kanila ang milagrong ipinagkaloob ninyo kay Moses, sapagkat alam namin na kayo ay Diyos na makagagawa ng higit pa sa aming kahilingan, ng higit pa sa aming mahihingi. Alam namin na kayo ay Diyos na may gawa ng langit at ng lupa, may-ari ng lahat ng bagay. You are the God who owns everything. You made the heavens and the earth. You made all the silver and the gold. You made our bodies, you made our souls, and you made our spirits.
and you gave breath into our nostrils. You own all the cattle on 1,000 hills. You are a God who sent far from heaven in the time of Elijah for the consumption of the sacrifice upon the altar. You are our God that we are invoking tonight for the anointing of healing to their sick bodies. Let a miracle take place right now in Jesus' name. Ano man ang kawalan sa iyong buhay, I break the spirit of poverty. I break the spirit and the curse of poverty in your life. In the almighty name of Jesus Christ, the name above every name. That name is above the name of your poverty. It's above the name of your affliction and your disease. He is the king of your cancer. He is the king of your tumor. He is the king of your affliction. You don't have to bow to that affliction. You don't have to bow to that poverty. The Lord can take it away from you in Jesus' name. Sa mga sandaling ito, O Diyos, nadarama ko po ang malakas na anointing ng healing. Napakarami ng gumagaling sa lugar na ito sa mga sandaling ito. Hayaan ninyong dumaloy sa inyong katawan na parang kuryente ang kapangyarihan ng ating buhay na Diyos. At kayong lahat ng may pananampalataya ngayon, uuwi kayong may bagong pag-asa, may bagong pananampalataya, at may tulong ang Diyos sa bawat isa sa inyo. Palakasan ninyo ang pananampalatayang yan. Tatanggapin ninyo ang kasagutan ng inyong mga dalangin. Ama, salamat po sa mga dalangin ito. Naniniwala kaming tinanggap na namin sa mga sandaling ito ang aming kaligtasan. Nananatiling nakataas ang dalawang kamay ng lahat. Ibig maligtas? Ibig ba kayong makisama sa Panginoon sa Kanyang kaharian? Yan ang pinakamahalaga at pinakamalaking pagpapala. Ama, ang lahat ng nakataas ang kamay, bukas ang puso, pumasok po kayo sa inyong liwanag. Liwanagin ninyo ang bawat kaluluwang nagdidilimang pag-iisip. Ibalik sila at bigyang pagbabago ang kanilang buhay. Hayaan po ninyong dumaloy ang inyong kapangyarihan ng kaligtasan sa kanila sa mga sandaling ito. Ang ating kamay, ilagay natin sa ating dibdib. Ito'y simbolo ng pagtanggap natin ng Kanyang mga pagpapala. It is one thing for God to give us these blessings, but it's another thing also for us to accept them. Dalawang kamay, sumabay po kayo sa dalangin ko. Makapangyarihang Diyos, laksan natin, makapangyarihang Diyos, tinatanggap ko po sa gabing ito ang mga biyaya ng iyong pagpapala. Tinatanggap ko po ang anointing ng kagalingan. Tinatanggap ko po ang pagpapalang finansyal, kasagutan ng problema. Ako'y hahayo mula dito na may bagong pag-asa, bagong pananampalataya, at bagong kasagutan sa mga dalangin ko. Magaling na ako, ligtas na ako sa lahat ng kapahamakan. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa pangalan ni Kristo Jesus, naming Panginoon, Diyos at Hari. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang ating buhay na Diyos.